Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Sensya na kayo.
po sa araw na ito, bago po tayo mamunta sa mga magulang na mag-aaral sa daycare, ibinibigay ko po sa inyo, siya po ang kumpleto ng araw na ito. Ang tunay na tao na nagmamalasakit sa lungsod ng Maynila. Ang ama ng lungsod ng Maynila, Yorme Isko Moreno. Bubulot sila. Nakagulatan ba? Kasi I love you. Papasensya ko yung boses ko. Talagang ilang araw na yung nakapagod na yung kapasa. At we cannot stop working. We have to catch up to the loss of opportunity of our city. But going back, 3 days ago, actually, 3 days ago, may nakita ko yung pera. Sa pagsisira natin, napansin ko, ito palang pera ito ay para sa mga barangay sa buong Maynila. Ang nakakalungkot, dapat ito ay binigay na sa kanila first quarter pa lang at second quarter pa lang. Katulad ng mga naiwan sa akin ng edukasyon, ay yun lang yung kinakala ko. Sapagkat ako na yung kinakala yung alkalde, obligasyon ko na lahat ito. Pagamat yun ay sa mga nagdaang panahon. Then I asked the City Treasurer's Office ng Ikitli to give it to all barangays. At tutuwala ko dahil yung ibang barangay, halos pinagmalakihan 2.3 million pesos. Yung iba naman, an average of 90,000 per barangay. And I'm happy to, especially kayo mga magulang na nandito, yung mga daycare kayo, ang mga barangay, may mga daycare yan. May puspusin yan sa kanilang nasasakupan na barangay. Kaya immediately, yung ipinagkait sa kanila ng 2 quarter, i-release natin agad. Sa Miyerkules, pwede na. Ganda na kayo. Kayak na kayo. So what is due to the barangay, what is due to our people, we will give it to our people. At gusto ko wala rin ito. Yung nasa harapan ito, yung iba dyan, hindi ko kakampi. Binigay mo yung para sa barangay natin. 896 barangay. I give it to everyone. Here is God. Kailangan ang politika lumito pagtapos ng eleksyon. Dahil ang eleksyon, doon nagdidesisyon ang taong bayan. Ang taong bayan, nagpasya na. Yun, galangin natin. Nakita ninyo, mga pinaolas. Diba? May narinig pa kayo sa akin laban sa administrasyon. Nanamlay ako sa DLG. Kaya natin silang magpapilero. Tapos bilang mamamayan, sinuportahan pa natin bilang mamamayan. Why am I saying this to you? Kayo yung mga manunod pa sa inyong mga tungkulin. Kayo'y kumakatang ng responsibilidad sa kanya-kanyang komunidad. Mahirap yan. Hindi yan madali. Kasi you cannot please everyone. Tandaan nyo na yan, ha? Ay malamang ka, kahit na isa, nag-aabono ka na, galit pa sa iyo yung kumari mo. Wala.
Sinasabi lang. Pero I'll tell you, if I can share to you, one key success, one of many key success in leadership. Don't be disturbed by noise. Ang mga maingay, parang lata na walang ikaw ang binigyan, inatangan ng responsibilidad. Gampanan mo ang iyong tungkulin sa iyong nasasakupan. At hayaan mo na ang iyong nasasakupan ang maghusga kung ikaw ba'y mainam, masino o eficiente naglilingkod sa iyong mga nasasakupan. So, the technique is focus. Focus on your goals, dreams, and aspiration. Now, tayo naman, mga magulang, wala namang sweldo yan, ano? Wala, ano? Laway-laway lang. Pagod pa. Puyat pa. Bisan, gastos pa. Now, on behalf of the people of Manila, you taking responsibility to participate sa kaayusan ng ating mga mag-aaral. Maraming salamat in advance sa mga gagawin ninyo. Napalagpagan nyo rin ang inyong mga chairman. Pwede na nalayo nyo sa chairman. Pagbuyan mo yan. Natutuwa lang ako kasi nakakatanggap ako ng text sa mga chairman. Boss, thank you kahit pa paano makapag-ahanda kami ng konti para sa aming barangay. So, nakakatuwa naman. What is due to them is given to them. Marami na mga chairman naputulan rin ng kuryente katulad ng lungsod ng Maynila. Naputulan ng tubig. Papayad ng upa sa kanilang barangay hall and so on and so forth. Please, happy ako. Yesterday, and by Wednesday, officially, maibsan yung kanilang mga gastusin sa kanilang barangay. I am here to serve you. I'm being paid from time to time. Madadapa ako from time to time. Walang perfectong tao, walang perfectong gobyerno. But if there is one thing that I can assure you, may gobyerno na ulit sa lungsod ng Manila. At pinili ko ang ating mga kusyan Dikli Magachi. Hindi ba sa susunod, pagpahingi nyo na ito? Hindi na gusto ko pagpahingi nyo eh. Gusto ko na ulit sa papahalaan eh. Kaya di ba, si Hana na lang, pagdating sa kanya. Mas gusto ko ito, may asin ko eh. Si BG, iba na ang amoy eh. Hanapin ko siya, Ryan Ponce, si Lady Picos, si Luis Nasco, si Anto, si Sipag yan. Karili nyo, sa akin nakakita. Ngayon lang nakakita ulit, kung siya nagtatrabaho na Sabado. Sabi ko sa kanila, ako, pinasok niya. Sinamahan niyo ako. Talagang ito. Dito, gobyerno, walang tulungan. 1-2. Hindi kasawa. Ilang tayo na katawan. Ako naman, lagi ko na lang ipinapanalangin sa Diyos talaga na bigyan ako ng lakas ang pangangatawan. Hindi ako titigil hanggat hindi nababalik ang ayusan at panatagan. Later on, sana magtagumpay yung bawat pamilyang Manileno sa lungsod ng Manila. Okay? So, congratulations. Ito nga pa, ito si Jay. Hindi, magagaling mo ito sa mundo kanina. Meron natin ito. Palapakan natin ang ating sa Belia. Okay? So, muli, mga bata sa Puano, nakita niyo yung hospital niya dyan?
Delete ng emergency room, ano? Compute. Mga ngayon, baha sa emergency room. Opo. Kasi yung tulad ng kasi, binisita ko yung hospital nyo. Diyos ko, meron pong Department of Agriculture. Wait, farm. Sa loob ng emergency room. Yung bakit? Eh, dinigiligan doon. Nawa talaga. But, mind you, hindi pa natapos ang taon nito. Bago na ang emergency room. Yan, commitment ko sa inyo. Katulad kahapon, nabuksan na ang ikapito nating ospital, ang Pasego Hospital. 3 taon ng overdue. Salamat sa inyo. Binigyan ninyo ako ng pagkakataon. Ayan, binalik ko na. Masaya-masaya yung mga taga-Pasego. Saan ka na nakita? Sa barangay ka lang, may sarili ng ospital. Napakalamig yung pagpundag yun. At doon, ang pinamamatay ng tao sa emergency, traffic. Ako po yun. Naghihinga naman, na-traffic ka pa ng mga truck. Hindi lumabot sa gat. Gat Andres Bonifacio Hospital. At I'm happy for them. Thank you sa inyo. O ngayon, at least kahit na paano, within a year, ma-approve tayo for level 1 as General Hospital sa Pasego. Ang gusto, maraming. Mag-ayaw, maraming. Hindi tayo maghanap ng dahilan. Maghanap tayo lagi ng solusyon. So, sana natin. Magsilayo po ang lahat sa mga parent officers. O, sabay-sabay tayo, ha? O, taas ang kanang kamay at sumunod sa akin. Ako si nahinirang bilang ng DCPA Homeroom Parents Officer ng Barangay Zone Child Development Center. Ay taimtim na nanunumpa na itataguyod ang misyon at mga adhikain ng aming Child Development Center. Sapat kong gagampanan ang mga tungkulin at responsibilidad ng aking posisyon, magsusulong ng mga programa at gawain ng sentro, makikipagtulungan ng may pagkakaisa sa aking mga kapwa-opisyal, guro at mga magulang, at magsisilbing huwaran ng katapatan, pagtutulungan at dedikasyon. Pinangangako kong ilalaan ang aking oras, talento at kakayanan para sa kapakanan ng aming mga anak at sa tagumpay ng ating komunidad sa Child Development Center. Sa tulong at patnubay ng Manila Social Welfare. Kasi hanawa ko ng Diyos. Congratulations. Okay, maupo na kayo. I love you. Pakis lang. Halika rito nung mabis kita.
Magdala ka naman kayo, papicture ka. Oh, mag-iingat kayo ha. Maulan ngayon. I love you. Mag-iingat kayo. I love you. Oh, sige. Thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat.